Yaman, Chris Aquino. Di ba? Ano bang lang, o yung ano na lang, nanay niya na lang. Dating presidente, saan ka namatay? O, cancer. O, ito mga sikat. O, artista. Si Daking, saan namatay? Heart attack. Tama? O, sakit, hindi naman ano eh. Kasi grabe uminom, kain ng ano palagi, na-stress. Di ba? After ng election. O, si The Boy, saan namatay? Cancer. Buti nga may naiwan sa lahi nila eh. Kilala niyo kung sino? Si Dabol. Wala si The King, wala si The Boy, si Dabol na iwan. Kasi pinatawag yan ni The Boy bago mamatay. O, Dabol, ikaw na lang titira sa lahi natin. Ingatan mo lahi natin. Wala na si The King, ako hindi na tatagal, may tanin na ako. Ang tanging gawin mo, huwag kang magbarkada sa mga may edad para lumayo sa bisyo. Kaya ang binarkada niya, mga bata, nasa luwing. So walang bisyo, until now, boys the goal. So, siyempre ang goal natin, hindi lang po magpayaman. Kasi ang totoo naman kayamanan, nasa kalusugan, malinaw. Kaya very important, ang ignorant po, ang ignorant sa tao, yan ang pinakamatinding sakit. Hindi yung cancer, hindi yung COVID. Na dapat alam natin yung mga pinapasok natin, kinakain natin. Kasi, guys, again, nakadesign kayo para kayamanin sa network marketing, pero hindi mo rin i-enjoy pag mayroon ka rin sakit. Klaro, kasi kung nakadisiplina nandyan, mas maganda. So, dapat healthy lifestyle tayo. So, din dahil health supplement tayo, even yung mga approach, kung pwede po, pag nagsama-sama, iwasan ng mga wholesale na salita. Kaya nga, net, malinis. Alam niyo bang on sale na salita? Pag sale, ano yan? Mura. So iwasan ng mga mura. Nakuha, minsan ginagawang expression, pero hindi maganda. So gusto ko po na magiging professional ang approach natin. Malina, kasi napakaganda ng industriya natin. Napakaganda ng negosyo natin. Isipin mo kung gaano kaganda. May nag 1 million na dito sa Western Visayas. Diba? Ako naman yung distributor ako eh. Ako naman yung distributor ako, 150 million in 9 years time. Oh, so ibig sabihin, yung future sa Complan, mas higit ang pwedeng mangyari sa inyo. Yung Marasigan, 2 million mahigit. Okay? So napakaganda ng future na pwedeng mangyari. Kaya pinaka-importante, gusto ko na makita sa inyo na malinis ang katawan natin, at the same time, pananalita natin, okay. Malinaw? Yes. Kaya dito, kahit yung greetings po natin, kung napansin nyo, kung galing po kayo sa mga networking sa labas dati, ang gabi, good morning. Tama? Kasi, nung unang panahon, bago pa lang in-introduce ang networking that was way back year 90s, forever living time, kailangan nila mapansin. So, ang greetings binago. Good morning kasi sa gabi daw is, yun daw ang opportunity, always daw. Eh, lahat naman ng oras, binibless ng Diyos eh. But syempre, dumaan-dumaan namin na kasi iba't ibang networking yan at marami na nagkaroon ng mga negative na pangyayari. Ang tao may trauma na. Lalo sa mga negosyante, no? Kaya sa atin, greetings on time tayo. Malinaw? Yes. So ang hapon, good afternoon, ang good morning, ang gabi, good evening. Klaro-klaro? Yes. Okay? So, kung ano man yung dating pinanggalingan na mindset na ay sa gabi, kasi pag negosyante ka, dapat always good morning. No. Kahit gabi pag energetic ka, tama? Nandun talagang energy, nandun yung power mo na tinatawag. The power is very good. Kasi pag sinabing power na tinatawag, di ba, positive yan na tinatawag. Pero huwag naman yung magsisigaw-sigaw ka din na puro power. Ay, grabe, ay power. Hindi na maging maganda. So gawin natin professional ang approach. Makikita sa atin mismo na nagtuturo, nagsishare tayo ng health advocacy na maganda, hindi tayo nanigarilyo, iwasan natin yung mga hindi magandang pananalita. Klaro-klaro? Understood? Okay? So yun po yun, yung live a healthy lifestyle. Okay. So long-term goal, creating warriors. Very important po ang ADMI kasi ang challenge sa sales, mahina ang emosyon ng tao. Pag mahina ang emosyon ng tao, at hindi po kinakaya yung mga challenges, discouragement, marami pong concerns. So, kailangan ma-develop ang emotion na magiging warriors. Pag sinabing warriors, hindi naman para palaban. Matibay. Tama? Nakuha? Okay. So, now, sa network nyo naman, na tinatawag
tinatawag, kalmahan ko lang para ma-absorb yung maigi, maswallow nyo. Okay? Hindi ko bibilisan salita ko. Dito naman sa, kung may long-term goal po kayo, sa structure ng network nyo, kailangan ang kunin nyo po mga warriors. Pag sinabing warriors, bata, young. 10 times kasi. On the history of networking, palagi ko nga kinikwento, yung Forever Living, nag-momentum siya nung panahon nila John Kay, year 1995. Although year 1991 pa pumasok. Pero yung mga una kasing grupo, mga may edad, mga professionals, so sila, grupo nila John Kay, bata. Siya 25, ang mga down na siya 22 years old, 23. Sila nag-create ng momentum. Sa time naman namin, in global, maraming mga magagaling. Pero ako na mayagpag kami ng Joseph Lim. Kasi Hino Rason. Kasi kami yung 23 years old lang nung panahon na yun. Si Hino, 20 years old eh. Bata. So ibig sabihin, mas aggressive pag bata. Ayun yung mga bata. Ilang taon na yan si Miss Iloilo. 23. Ganyan edad ko nung etong si Pogi. 21. Mas ate. Okay. Imagine, 21 years old pag natuto sa negosyo, yung ginagawa ng may edad, di ba? So, ilang taon after 5 years na mag-mature at maging professional networker siya. Di ba? So, ilang taon siya noon? Kung 21 si Pogi, 26. Tama, isa 28. So, ilang years pa ang pwede niyang gawin? You think ang market nila, pag in-embrace nila, niyakap nila yung sistema, Iloilo alone? Kaya nila ay mag-international market. Yes. Kasi lahat ng nasa network 21 dati sa Amway, wala pong may edad. Puros 20s, 30 lang. Sila yung nag-conquer sa buong, di ba? Ang may edad, okay yung wisdom, okay ang connections. Pero ang i-develop nyo, pag bata, kung lalo na sa may mga edad dito, be wise. Wise warrior kayo. Okay? Kasi katulad nila lang, example na lang, si Sir. Ilang taon na po? 67. 67. 10 years from now, 77, may kakilala kami, 78, namatay na. Okay, tapos yung nakaraan namang nasa kalibo tayo, parang 68 lang. Ilan na taon na po kayo? O 67, yung nakaraan 68 lang. Taon na ang gap. Ibig sabihin, to be honest at your age, dapat nasa farm na kayo. Nag-i-enjoy na kayo dapat ng buhay. Nakuha? Kasi maiksi ang buhay para hindi enjoy. So, now, pwede kasi baka naburyo ka lang, hindi ko alam, baka talaga hindi ka pa liquid, wala pang mga investments, wala pang asset na generating, kaya nandito ka pa ngayon, di ba? Or mayroon naman na baka, pero alam mo, ito kasi gusto kong mangyari, ito maganda sa networking, kahit may edad ka pwede. Pero ang point ko is this, wag naman sana umabot yung 70 years old ka, nagme-networking ka pa. Nakuha? Kasi dapat nasa farm ka na noon, kung gusto mo, by the beach ka na. Dapat may mga asset ka na generating ng income na tinatawag. Now, syempre kung late mo ito nakita ang opportunity na to, you have time, running out of time. Kung gusto mo lumaki ang network, gusto mo makuha yung millions of income, imaginein mo, pag may downline ka sa left na kagaya ni Chandler at ang right mo kagaya ng Moon Marasigan, Boom. finish line mo 4 million. Eh ako nga, kung titignan nyo lang yung ranking ko na kinukuha eh. Ilang taon na Chandler? 25. O, Simon, ilang taon? 36. 36. Yung Jeff Gervasio? 37. O. Lahat ng mga binanggit ko, wala pang 40s, yun ang malalakas ko ngayon, yung tatlong yun. Oh, yung Joseph, ilan taon na ba si Joseph? 40s. 40s? No. 40s? Well, di ba kasi 50 eh. Ako 41 years old, nagsimula ako ilang taon sa network. 19, nahilog ako after ilang years. Ngayon ang advantage nga eh, mas mabilis kayo mahilog dahil ang training dire-diretso. Tapos expose na sarili nyo sa experience. So dapat may long-term goal kayo para hindi po hoping. Baka kasi hoping ka, sumali ka, hoping ako na yayaman. Piperiyodan natin. Para magiging malinaw at magiging klaro, get young. Times 10 ang energy nila na tinatawag. Ako meron kong connection, katulad dito, may edad, for sure, ganitong edad na, top na. Tama, mali? Tama. Pero kung bata, ang taas pa ng energy yan.
ilan pa pala, brother? Ha? May boyfriend? Meron. So, 25 years old, oh. Pag natuto to, ikaw ilan taon ka na? 20? 23 years old, bata pa. Diba? Pag naging aggressive ka lang, kasi bibira ko sa bata yung makikita mong nagdadrama sa buhay. Most of them sa mga may edad, dahil maraming karanasan, maraming biglis na problema. Kami nung nag-network kami, kahit marami kaming dinadaanan ng mga problema, ini-enjoy lang namin. Kasi alam namin, balang araw, ikwento namin. So, ang connections, now, gusto ko po yan, hindi ko sinasabi na huwag yung imbitahin yung may edad. Okay, generating seeds kasi ang may edad. Pero set up na kayo sa left and right nyo nang i-groom nyo na bata. Kasi kahit gaano kalakas magpasok ng pay-in yan, mag-i-enjoy ka. Pero pag may edad na yan, pag mabilis, iba kasi ang mindset ng bata at may edad. Ang bata, competitive. The more na kumikita yan, mas talo ganado yan. Ang may edad, pag natapos na yung mga problema niya, nakaliquid na siya, okay na, magpapahinga na yan. Malinaw. Kita mo, napansin mo, most nga sa mga may edad, ang gusto nila lupa eh. Tama, mali? Hindi ko alam bakit lupa. Siguro dahil mabilis na sila kunin ng lupa. Lupa. Pero magandang investment to be honest. The best. But syempre, kung nag-network ka, kotse ang startup. Yes. Kasi, ang kotse, bakit po sa kotse ang unang pinapakita to inspire? Kasi, ang kotse kasi mapaparada mo sa prospects mo eh. Nagkataon dito sa Pilipinas, ang tao makagusga. Di ba? Pag wala kang resulta, isa-size up ka. Alam mo sa Amerika, hindi naman titingnan ng mga tao sa ibang bansa, sa ibang country. Hindi titingnan yung resulta mo. Ang tatanungin, ano ang produkto? Tama. Eh dito sa Pilipinas, iba. Di ba? Ito si Doc, nag-US to. Hindi ganun, secondary na lang yung mga result na yan. Pero dito sa atin, mapag-anong tao eh, mapag-gusga, ma-judgmental ba? So siyempre pag nakita niya may result, wow, inspiring yan. Kaya kotse ang una para dumami ang tao mo. Pag may kotse ka na, siyempre, di ba, magtatayo ka na ng sarili lupa, sarili mo ng bahay. After that, sarili mo ng bahay, generate ka na, paliquid ka na para sa gusto mo, rentals, investment, and banking, di ba? Hindi, siyempre, hindi sa oras na lang, puro auto. Kaya ako dati, sa batch namin, yung ibang mga sa ibang kumpanya na mga binili nila, mga Ferrari. Ako hindi naman ako marunong mag-drive. Although ilan ako, ako 5, Challenger, Cherokee. Pero pag-alis ko, marami akong kasamahan na kumita ng 100,000,000 din sa ibang kumpanya. Auto ang ano nila. Eh pag binenta mong auto, mababa yan, ang sale value. Yung Cherokee ko, 5,000,000 bili ko. Nung binenta ko, 2.2 million lang. O halos kalahati. Di ba? Lupa, okay. Pero pag nagbenta ka na nagmamadali ka, hindi rin okay. Kasi balik kaya lang yan, uwi ka pa nga eh. So ako kasi, binakabili ako ng lupa, 25 million. 25,000 per square meter, prime lot, 1,000 square meter. Dapat nasa 45,000 na siya per square meter sa panahon ngayon. Binenta ko noong 2017. Okay? So, kung titingnan mo, wala pa nga isang dekada, 45,000 na high-end ng SMBC yun eh. So, ang benta ko lang para mabilis, fast break, dahil na kailangan ko sa negosyo, so 20 million lang. So talo pa ako ng 5 million. Kasi kailangan eh. Okay? So ibig sabihin, lagay ka rin ng mga assets mo. So long-term goal na tinatawag, set up ng network, tapos i-plantilla mo na kung saan mo pagdadalhin yung mga kinita mo. Ako natutuwa ko yung iba kong mga leader na tumigil na rin sa network, contractor na, di-start dati na talagang wala. Meron akong downline na gano'n, siya nga ngayon nag-ayos ng bahay ko. So, ilang bahay na napatayo niya? 30 plus. Diba? Ang pinapaikot niya na pera, kumita siya ng 80 million in global days namin. Yung running. So, pangarap niya talaga, although teacher sa profession, dati nagmumotor-motor lang to. So, ngayon may construction company na siya. Na umiikot sa construction company niya, 50 million din. So, pinapaikot niya. Diba? So, ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin gateway ang network marketing. Kung balikan mo ang gusto mo in time. Ang network marketing ay mag-generate ka ng pera dito. Kung hindi naman talaga ito ang gusto mong gawin sa buhay mo, balikan mo ang gusto mong gawin sa buhay. Para ako, kaya ako naglagay ng academy kasi hindi nga ako nagtapos ng pag-aaral. So hindi ko na maibabalik yun. Pero pwede kong baguhin sa kapanahunan ko. Kaya naglagay ako ng academy.
Na ang purpose nun, tuturuan ng tao, di ba? BSM course nga tayo. Bachelor of Science in Engineering. Malinaw. Okay? So dapat long-term goal tayo mag-isip. Network, structures. Siyempre, kung ang structure, kung ang kailangan nyo pa ngayon, mga may edad, okay lang. Gather. Pero ang punto ko, mag-marking kayo. Klaro? Magma-marking na kayo para alam nyo na kung saan nyo dadalhin. Kasi ang SGI, hindi naman natin ito ikakalat ang synergy sa Western lang. Dadalhin natin ito, hindi lang sa Pilipinas eh. Dadalhin natin ito sa international. Yes. Kaya ako very aggressive, even ang team ko, kasi sabi ko sa kanila, di ba, like Amway, or ibang company na local din dito, like A, na dinala sa iba't ibang bansa, kami talaga by next year, ang direction talaga namin ay dadalhin talaga sa iba't ibang bansa. Ay kami nga nag-uusap ang kapatid, next year, ang goal talaga namin, makahanap din ng area sa Batangas, sa Lipa, na anong highway, ng lupa, para patayuan ng building. Para credential mismo sa international market. Kasi sa Manila, puno na eh. Para pag may mga bisitang foreigner, makikita talaga nila na ay ang SGI may sariling tahanan. Katulad ng Edmart, pagpunta mo sa Cubao, may sarili talaga siyang building. Di ba? Ang DXN, meron talaga sa QC. So, ibig sabihin, pag may sarili kang building, malabo ka magsarap. Establish ka. Klaro? Yes. So, yun kami, may goal kami. Para doon kung saan nadadalhin, paano siya palalaguin, at saan dadalhin ang negosyo. So, kayo dito, kaya kayo inaano na, dapat ang liga nyo hindi lang pang Iloilo. Ang network nyo hindi lang. Dadalhin natin ito sa international, kaya ready kayo. So, syempre dito, kung dito pa lang sa Iloilo, hindi mo na kaya, paano pa yung mga pangliga mo sa labas? Tama mali? Tama. Nakuha? Okay. So again long-term goal. Don't offend sa mga may edad. Okay, alam nyo, pag may edad kayo, eto na lang, ang network marketing ang pinakamaganda sa inyo kasi may chance ka na magkaroon ng pwedeng bata, pero kung baga mag-marketing ka, from contacts mo, may mga kamag-anak yan, pamangkin yan, tapos, pag may nakuha ang gano'n, ikwento ko si Chandler. Lalo na yung app na nyo, ang lakas ng resulta, di ba? Ma-maximize nyo. Ako dito yung una kong group na binuo sa Iloilo. I don't know kung inabot ko ni Eric, yung mga first batch ko talaga dito eh. Meron kami may edad tagahapon. Okay? Pero karamihan ko, frontliner ko sila, Jonathan, Isidore, sila Carlo Hobo. Yung mga yan, yung mga, puro kami yung mga 23 lang ako eh, 20s na din sila, 30s lang sila. So kumbaga, masaya lang yung community. Empowerment, relationship kasi ang networking. Ganun dapat. Pag na-strong nyo pag strong ang empowerment at strong ang relationship, lalaki ang community ninyo. Malinaw? Yes. Okay? Kaya, ito po sa long-term growth na tinatawag, mag-create ang bawat isa ng left and right, mag-develop tayo ng mga warriors. Yung kaya pa magtrabaho, mag-capture sa iba't ibang lugar, kaya pumunta, siyempre kung single pa yan, ito na lang tingnan nyo na lang, yung binuo ni Jesus na disipulo niya, yung 12 disciples, si Pedro bagong asawa pero walang anak. Tapos suportado siya ng kanyang asawa kasi believer din. Binush talaga siya. Kaya nung inimbita niya nga si Nicodemus, may edad na eh. Hindi na kaya umikot eh. Naglalakad sila araw-araw. So kung titignan mo lang, pagbabasahin mo yung journey ni Jesus, Jesus is a greatest networker. Ang galing niya magporma ng tao, pati lugar, pati kung titingnan nyo, nung in-scattered niya na yung mga tao niya, dalawa-dalawa yan, by two, para papasukin sa bahay, magkatok, mag-spread ng good news. Hindi pwedeng walang body, hindi pwedeng lone ranger ka dito. Yung mag-iisa ka soloista, ako bibigay ka. Yung mga may edad, nakikita ko sa mga mata, inaantok na. Kaya pa ba? Yeah. Okay pa kayo? Okay. Okay, kasi ito medyo straight na usap to. Gusto ko kasi maswalo yung maigi. Okay, so sige, bilisan natin. Next, abundant result. Okay? So yung abundant result, through residual income. Now, hindi kayo magkakaroon din ng residual income pag hindi po lumaki ang network nyo. Kasi kung iilan lang kayo, bili-bili na ng produkto, hindi po dadami ang network nyo, wala naman. Kung 10 lang bumibili, 20 lang ang bumibili, yun lang. Pero kung talagang magaling sa online yan, ang magagaling naman sa online, bata pa rin. Di ba? So wala naman halos mga may edad din na may sa online, bibihira. So, para makuha yung residual na income,
kailangan talaga may malaking network kayo or again, may mga onliners kayo na magaling sa disposal ng products. Diba? Siyempre, pag may network ka na, matik na yun, tuloy-tuloy na yun. So, ang ganda ng vision. Tama? Palakpan natin palakpakan. So, gusto ko po mangyari sa bawat isa. So, para mangyari nga yan, again, itong kailangan, network natin, magiging maayos ang offline given na. So, sige, let's proceed doon sa compass. Okay, the direction natin. Pamilya na sa compass, tama? Yes. Yung ginagamit na direksyon sa kahit saan tayo magpunta eh. Nung dati, lang, sikat lang ng araw atik, nung wala pang alam na nila kung saan ang direksyon. Yung mga stars, alam nila. Dinisign yan para magmarka kung saan sila papunta. Okay? Ang north, saan po ang north? Participate data, saan? Kung saan ka nakatayo at nakaharap, yun ang pa-north. Pero pag ito wala na, pa-north. Tawag dyan. Tama? So, nakuha. Pag wala na to, nakakal mo na to, pa-north ang tawag doon. Okay. So, anong ibig sabihin ng north? Ang north, ay ano na natin to, ang north, ibig sabihin ng north, future. So, dapat doon na tayo nakatingin palagi sa future natin, sa mangyayari sa atin. Para excited tayo doon. Di ba, pag isang bagay, papunta ka doon sa gusto mong marating, at gustong-gusto mo, Amerika, hindi ka pa nakarating doon, excited ka na eh. So, kung naniniwala ka na magiging successful ka, dapat excited ka. Tama, mali? Kasi very powerful po ang imagination. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Okay, ganito. Mag-demo tayo. Example to. Ipikit nyo po ang mga mata nyo. Lahat po. Ipikit nyo mata nyo. Mag-imagination muna tayo. Ate, make a text. Okay, so sige. Ipikit po. Wala po munang mayuman. Ipikit lang. Okay? GAA muna tayo. Okay? Hindi po ako tatakbo. Huwag kayong mag-alala. Pakit po. Hit muna. Okay. Lahat po kayo, imagine niyo, bibigyan ko kayo ng mangga na dilaw. Manibalang. Ano po ang ibinigay ko sa bawat isa sa inyo? Manggang dilaw na manibalang. Ngayon, binakabalat po yan. Ano pong lasa niyan? Maasim. Okay. Isubo nyo ngayon. Kainin nyo. Okay. Nung kinain nyo, anong lasa? Asin. Anong lasa? Asin. Dikit nyo mata. Dilat nyo mata nyo. Tanong. May mangga ba kayong hawak? Pero kasi, based sa sinabi ko, na-imagine mo. Anong purpose ba't kinikwento ang kita? Hindi para pagyabang. Para mag-create ng imaginary sa utak mo. Malinaw? Yes. Kasi pag nasa kami nga, ako nga pamangkin ko na to pag nakausap ko palagi. Pinaano ko nga siya eh. Binubos ko siya, dapat ganito, ganyan. Dream big dapat. Kasi sa dito pa lang, the battle is within. Di ba? Kung meron doon kayo sa devotional na BGC, ito yung bago ko pumasok, may binasa ako na devotional na sinend ko doon. The battle is within. Kung ang utak mo, puro virus yan, puro negative, ay negative talaga ang lalabas sa bunganga mo. Pag hindi ka naniniwala, hindi talaga siya mangyayari. Di ba? Tapi yung bago ko nga pinost, alam mo, ang Panginoon ayaw niya maghihirap ng tao. Huwag ka ma-surprise sa blessing na ibibigay niya. Yeah. Kasi gusto talaga ng tao magiging successful ng tao. Gusto ng Panginoon magiging successful ng tao. Ang plano niya sa creation, be fruitful and multiply. Yes. Rule and dominion over the earth. Yun ang plano niya. Kaya pag yumaman ka, huwag ka magulat. Plano ng Diyos yan. Tama? Tama. Oo, hindi nakakagulat. Kasi kung trinabaho mo naman at may opportunity niya na sinamahan. Klaro. Okay. So dapat, ano mo na kaagad, ang future nakikita mo dito. Isipin mo, 4 million ang finishing line. Yes. Ang ganda niyan. Eh may nag-1 million na, may nag-2 million na. Meron na halos nagkalagitnaan. Tama? 1 year and a half pa lang, mag 2 years pa lang ang marketing plan natin na one account policy, yung SGI natin. Palakpakan natin. So, ulitin ko, pag doon ka nakatingin palagi sa future, tapos positive, excited ka, mas mabilis mo siya makuha. Now, eto naman ang south, yung likod, yung past. Ito yung nangyari kahapon, nakaraan, at mga nakaraan pa. Tapos na po ang tinatawag na Fiesta Pinatay, bit-bit mo pa rin ang bungo, puro negative ang mga sinasabi.
May mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi mo natin control. Tulad yan ang sabi ko, di ba? Na pag pinost ka, ginawa ka ng hindi maganda, hindi mo yung control. Sinabihan ka ng ano, hindi mo yung control. Ibang tao yan. Nakuha. Mga stressor sa buhay natin. But how we handle that? Tayo naman ang mamimili kung may stress tayo. Klaro? Yes. Di ba? Kasi pag nagalit ka, ikaw talo. Tama. Eh di ba? Eh paano yan? Kung pinagsabihan ka ng hindi maganda, alam, hindi ka magagalit, hindi ka magre-react. Pero mas piliin natin na huwag magalit. Kasi kung hindi naman totoo, ba't ka magagalit? Hindi naman totoo. Tama. Tama. Kaya paano kung totoo? Huwag ka rin magalit. Oo naman eh. Tama? Huwag ka magalit. Piliin natin maging masaya. Ang sekreto sa pagiging successful, di ba? Kailangan puno ka ng joy. Yes. Puno ka ng love. Yes. At alam mo, pag pinagpipray natin ang Holy Spirit na nandyan, the fruit of the Holy Spirit sa Galatians is love, joy, peace, kindness, goodness. Isipin mo, ay ka doktor eh. Dahil nga, stress, negative, di ba, nagkaroon ng cancer. So, nakuha nyo. Yes. Hindi dahil nalalaman natin ang labanan, paano mo siya i-apply. Disiplina. Eh yung mga past na yan, huwag natin anuhan. Huwag na natin balikan. Naalala niyo yung kwento ng pamangkin ni Abraham na si Lot, na nagbigay ng sakit sa ulo sa kanya, doon sa Sodoma at Gomorrah dahil yun ang pinili. Nung pumunta yung anghel, sabi ng anghel, susunugin yan. Pero nakikipag-bid si Abraham kung may 20 daw, pero wala. 15, 10, wala. Ilan sila naligta? Ilan sila lang doon? Walo. Ha? Parang 5 lang ata. 5. Ay, asawa niya. Asawa niya, anak niya. Ilang anak? 2 ba? O hindi. At siya, 4 lang. Di ba? Nakalimutan ko numbers. Pero isipin mo wala 10. O, ang instruction ng anghel, susunugin ito kasi lugar na makasalanan. Pag tumakbo na tayo, nag-run away na, wag na wag umano? Lilingon. Lilingon. Nung nagputo ka na, sinunog na, ano ginawa ni Mrs. Lot? Lumingon. Ano nangyari sa kanya? Naging asin. Nagiging asin. Kaya inaalat ang buhay mo at negosyo. Kasi lingon ka ng lingon sa mga negative. Ah, yun. Paulit-ulit. Walang katapusan. Eh, sinulutan ako niyan. Hindi galingan mo. Ay, lumipat si ganito, si ganyan. Ay, ayaw mo. Napaka-bitter. Diba? Puro trauma sa nakaraan, puro negative. Pag wala po kayong releasing, ako po ang dami kong pinagdaanan. Maraming nanakit, maraming nanloko, kasamahan ko, anong mga salita. I lost millions. Collectible lang po sa kumpanya ko ha. Collectible ko lang, to be honest. Nasa 30 million. Isang bahay na, di ba? Kaya hindi ako mag-retire kung ninegosyo ko kahit pa paano. But I choose happiness. Kasi ang mindset ko, okay lang, at least hindi ako nanloko. Di bali ako naloko. Hindi naman ako maghirap, hindi naman ako papabayaan ng Diyos ko eh. Tulong ko rin sa kanila. At most of them na nakita ko, hindi naman sila yumaman eh. Naghirap din sila sa buhay. But I pray to them. Kawawa rin eh. Nakuha. Kaya I choose always, sabi ko nga dati, meron akong downline na, mga sakit sa ulo kasi bata. Nalulong sa asino. Sabi ko sa mentor ko, na Francis Miguel, upline, ano ba ang gagawin ko dito? Kasi yung mga kotse, sinanla, muntik na ako magkaroon ng kaaway, kinuha ko. Tapos, yun nga, daming mga utang, nalulong sa asino. Paano kaya? Bibitawan ko na ba to? O tutulungan ko? Alam mo, sabi ni Francis Miguel, hindi ko ito makalimutan. Charles, kung nasa season pa siya ng ganyan, tiyagain mo hanggat kaya. Kasi buti ikaw ang hindi nalulong. Tulungan mong makatawid. Unti-unti. Malay mo pag nakatawid darating at tayo makabawi yan sa'yo. Okay? Hindi natin masabi. At dumating ka sa point na parang magsisuicide ka doon. Minotivate ko, kinausap ko, binigyan ko oras panahon. Sabi ko, malalampasan mo yan at pag nalampasan mo, bilyonaryo ka ba ng araw. And right now, yung pinikwento ko na yan, bilyonaryo. Kasi gambling lord yun. Online sabong sila. Online casino siya. Pumutok siya ng pandemic. Oh, may bar siya doon sa ano na malaki, freebie. Ang nagastos niya na partner niya si Pacquiao. Ang dami ng negosyo.
Ang partner ng isa, si Ramon Ang, coal mining. Lahat, ang dami ng negosyo. Hindi lang, sabi niya, alam mo, apply, grabe yung sinabi mo, nag-manifest, nangyari. Sabi ko, hindi ko pinangarap na magiging gambling lord ka. Gambling lord. Sabi niya kasi, ako naman, dahil naging bisyo ko, pero nagiging legal na nakita ko, may mga casino. Ang ginawa nila na concept, di ba? Siyempre yung casino, makikita mo, di ba, may mga pesto sa hotel. Ang ginawa niya, at your home, tapos nag-establish siya ng mga agent na network. Since nga galing siya sa networking. The rest ng mga ibang mga makikita niyo, sumunod na lang sa kanya yan. So halos yung dalawang kambal ngayon, sila yung pasimuno. Nakuha nila yung IT ni Atong Ang, ni AA, sa Sabong. Siya may Sabong din. The rest, nag-divert ka sa mga iba't ibang negosyo, ang dami na negosyo. Mga bata lang, 32, 33 years old. Diba? So, sabi nga niya, yung apply yung disaster na nangyari sa akin, nagiging opportunity sa buhay ko. Nakita ko nasa sugal, wala talagang nananalo. Ang percentage, 5% lang ang mananalo, 95%. So sabi ako, magsusugal ako, walang mangyayari sa buhay ko. Ako na lang magpasugal. Di ba? So ganun katindi yung mga nakita. So imagine, kasi bata pa, nagkaroon ng exploration, matindi. So hindi ko masabi. Kaya pag bata, alam nyo, mas very bata. Ang future ng bata talagang grabe. Sobrang, kaya paswerte kayo pag ang mga anak nyo, dinala nyo, pamangkin nyo. Minsan, nakala mo, body-body lang yan, umupo lang yan, parang sipunin lang yan, uhugin lang yan. Pero paglipas ng panahon, ako nagsasabi, sobrang exploration ng utak yan pag naputo, ang aggressiveness ng emotion yan, iba. Okay? At ang bata po mabilis mag-move on. Yung mga matatanda hindi. Marami pong bitbitin yan. Kaya ikaw, malalaman mo pag matatanda ka na, digibig ka na. Marami ka na naaalala ng mga nakaraan palagi, masama ang loob sa pamilya mo, sa mga tao, namatay na lang, naalala mo pa. Di ba? Yun. So, life must go on. Moving forward, fast. Bilisan natin. Kasi bilis ng ikot ng panahon, no? Parang anong oras na kanina. Di ba? Ngayon, alas 8 na, isang oras na lang, tapos na tayo. So, mabilis. So, natututo, ilang slides pa lang, nagagawa natin. So, guys, again, yung past, napakahalaga, kalimutan. Nag-involve ka man sa iba't networking kumpanya, naluto ka man ng upline mo, may ginawa man na hindi maganda dito. Kahapon, nung nakaraan, yung upline mo, you need to move on. Alam mo, masakit ang mga bagay na nangyayari sa atin, sa mga bagay na hindi maganda. Pero doon tayo natututo at doon tayo mahulma. Malinaw. Kung wala akong maraming failures na pinagdaanan, since year 2015 pa ako nagpatakbo ng kumpanya. Next year, isang dekada na. Diba? Hindi magkakaroon ng 30 million, hindi i-bless ang 30 million sales natin noong October kung ang pinagdaanan ko ay hindi din biro. So, ibig sabihin, lahat ng mga tao na naging successful, matindi ang pinagdaanan sa buhay. So, huwag kayo matakot sa failure. Ang importante lang, magkakaslit nila, huwag doon ang atingin. Focus ka lang sa future. Ayaw sa'yo, okay lang. Bless him. Tama? Yes. Huwag ka bitter. Kasi darating naman yan, hindi ka sa ganyang bagay. Okay. Next. West. Ano yan? Left side. Your present negative bad habit. Ikaw naman nakakaalam ng mga negative mo. Kung hindi mo identify, may mentor ka, yun. Acceptance kailangan. Kasi, wrong is wrong, right is right. Malinaw. Okay, so itong mali na present habit natin, iwanan natin yan. Mag-create tayo ng panibagong habit. At ang is, the right side, always do it right habit. Kaya again, right is right, wrong is wrong. Malinaw. Yes. Klaro ba itong compass natin? Yes. Para at least alam natin yung direction natin kung saan tayo mapunta. Yes. Kasi, oo nga, pumutok ka, pumalog checking mo, nanulot ka naman. O yun din, tama, mali, hindi maganda. Mamaya abutin natin yan. Nandito ba yung mga apply? Si Beats nandito. Papasukin dapat. Gusto ko yung mga apply nandito pag itong topic. Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng wala. Pag absent ang apply, paano niya ito ituturo?
nakuha, eh lalo na siya ang grand apply. O ito nga, grand apply ito. Dapat nandito ka. Kasi hindi no reasoning. Wrong is wrong, right is right. Ayan o. Ayan mo dyan. Sabi nga ni Martha, nung nagluluto nagtagtikwento si Jesus. Sabi ano ba? Busy na ako. Walang makakain, ano? Sabihin mo nga, nagpapakampi pa siya para magkasikaso ng pagkain. Pero anong sabi ng Panginoong Isus natin? Martha, itigil mo yan. Mas pinili niya to ang kaharian ng langit. Mas itong piliin nyo, yung knowledge. Kasi pag-ibig yung piliin, kung pagkain ka dito sa pagkain, yan doon yung nagsasagot dyan. Hindi kayo mamamatay sa puto. 40 days yan, 40 nights, wala nga tubig si Jesus Christ, buhay. Tama? Oh. So hindi pwede ha. Dapat pag nagtitraining, okay, kasi hindi mo ito maintindihan kung walang apply. Kaya be good, o dito ka umupo. Kasi makapapagod ka mamaya. Yeah. So, nangihinayang ako sa mga apply na kumikita kasi na nandun na sila, tapos yung hindi sila ma-aware. Okay? Saan ka kanina saan ka lumabas na topic? Kailangan ko ulitin. Ha? Umpisa mo sa umpisa. Ikaw na-apply ikaw ang magturo nito. Kasi trabaho na-apply mag-monitor. Okay. So ang dami pala, ang dami na natin topic na kailang page na agad. Napisan mo na to? Hindi rin. Wala rin sa ano. Diba? So sayang kasi, ikaw grant apply ka eh. Diba? Grant apply ka. Oh, so sige, dito muna na tayo. Ito yung ano natin. Kaya mo na ba ito, Chandler? Explain? Okay. I-move on natin si Dalo ka ng apply mo. Again, hindi pwede kasi na ano, dadalhin nyo na yung tao nyo na matuto tao nyo, tapos kayo sensitive ang network marketing, buhay ng tao dito ang mga dinadala. Katulad yan ang sabi ko, yung mga bagay na ano, present habit, mga negative habit na kailangan bitawan. Okay, now, let's talk about life foundation. So, ang life foundation natin is tinatawag na, ibig sabihin,